Duterte, sulit. Magandang araw mga idol. Kapapasok lang na balita. Kung kilala nyo to, ito ay si Atty. Guanzon sa May 25. Meron siyang kunting salaysay doon, kaya panoorin natin to. Anti-Duterte ka man o pro-Duterte, panoorin natin lahat ito. Talagang meron tayong matutunan. Tara. Kababayan, sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, mag-live stream kayo. Mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga, mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, Attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin ang magsabi na kung pwede naman po ninyong lahat kapamilya nyo, ilabas nyo na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Napakasakit sa akin na lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. Mga kababayan, ang OFW na lang na income. Yung tinutukoy lang ni Guanzon kasi sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas talaga. Talagang parang pakiramdam natin mga idol. Ang dami nang hindi magandang nangyari. Kumbaga, lahat, ordinaryong tao ka man, o sino ka man, kasi uso namang internet ngayon, pwede ka maghinaing, maglabas ka ng anong nangyayari sa mundo. Ang ibig niya sabihin, dito, itong mga namumuno sa atin, itong nangyayari ngayon. Kasi ang dami ng corruption nangyayari, di ba? Yun, hindi lang niya mabanggit-banggit. Yun at yun talaga. Kumbaga, ang future ng bansa, pati kinabukasan mo. Yun ang tinutukoy niya. Di ba? Kaya mapapailing ka na lang sa mga nangyari ngayon, no? Di ba? Tuloy natin, tara. Ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang tatlong tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. At higit sa lahat, pakita nyo ang pagmamahal. Totoo yan mga idol. Kasi ang OFW, malaki ang tulong. Itong, ako, nasa ibang bansa ako, pag nagpapadala kami mga idol, merong sinasabing lahat may buwis tax, mga ganun. Doon napupunta yan. Sa kanila, itong mga nasa pamahalaan, kung sino yung nakaupo. Lahat yung pasweldo nila, lahat yan. Kaya malaki ang kawalan pag ang no remittance ang sinasabi nila dito sa abroad. Pag wala, ay talagang bagsak ang natin dyan. Kaya tama to si Guanzon. OFW, tatlo lang yung nagtataguyod dyan. Kaya tuloy natin. Sa bayan ninyo, sa protestang ito, laban sa administration ni BBM. Attorney, pananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Grabe. Masakit ito mga idol sa tenga. Kung ikaw presidente, nanonood ka ganun, may itong mga mamamayan mo, ito, si Guanzon, dating nasa rin to, malaking katungkulan din to, di ba? Alam naman natin yan, dating nasa yan, pamahalaan, abogado, isang commissioner, nagsalita ngayon dyan sa harap ng station, patungkol sa mga nangyayari sa buhay natin, itong mga kinabukasan natin. Ordinary ka man, nando ka naman, maghinain ka, lumabas ka. Sinasabi niya, mag-post ka, mag-live ka, magsabi ka kung anong mga nangyayari sa nakikita mo, ganun. Talagang hindi talagang para sa akin talaga,
Pasensya na po, kung ikaw may anti-Duterte ka, kahit pro-Duterte ka man, kitang-kita naman talaga mga idol ang nangyayari sa atin. Itong ginagawa nila kay Inday Sara sa mga Duterte, yan ay pamumulitika lang. Kaya ayaw na ayaw nilang ibalik ang mga Duterte kasi mabubulabog ang kanilang mga gawain dyan sa loob. Yun eh. Sa panahon ni Tatay Digong noon, kaya nga maganda ang takbo ng Davao dahil sa mga Duterte. Diba? Yun lang yun. Sa panahon ni Tatay Digong noon, wala kang makikita ng ganun. Meron man, pero lahat sibak. Sibak. Kaya takot sila noon. Yung nawala ang mga Duterte. Dito ngayon, naglabasan itong mga ano nila. Itong mga ganitong nangyayari. Ngayon, si Inday, kahit nga tumakbo pagka-presidente si Inday noon, talagang mananalo siya. Talagang mananalo siya. Kaya pinagbigyan lang niya ito si BBM noon. Mabait ang Duterte. Kaya gumanda, kaya nga mahal na mahal sila ng Davao. Hindi lang Davao, pati Visayas, di ba? Alam naman natin yan noon. Kahit dyan sa Luzon, marami pa dyan. Kasi mahirap kasi itong mga oligarch, itong mga na ano nila, dyan sa politika, hindi lang, pati itong mga malalaking tao dyan, ang nagpapatakbo sa bansa ng Pilipinas. Hindi lang presidente, pati itong mga mayayamang tao. Mga mayayaman dyan, dami dyan. Pipili lang yan sila, itong mga, siyempre may mga samahan yan sila din. Pipili lang yan sila ng i-appoint nila na talagang aayon sa mga gusto nilang hangarin. Na hindi tayo kumbaga hindi tayo mabubulabog sa mga ano natin. Diba? Parang ni Tatay Digong, itong mga, diba, billion pinagbabayad nila sa pag hindi ka magsara. Ganon. Mas maano to si Inday, pag yan nakaupo, kaya grabe ang batikos nila at paninira nila kay Inday Sara. 100%. Kaya ayaw nila ibalik ang mga Duterte kasi mabubulabog ang kanilang mga laro dyan sa loob. Saan man sila ngayon. Kasi humanda kayo pag makapaanak po. Talaga naman. Kaya tama yan si Guanzon. Pabor ako dyan sa sinabi niya kasi wala nang magandang nangyari ngayon. Tingnan mo, pati kalikasan. Umayon pa. Sa panahon ni Tatay Digong, ang sakuna, nandyan na itong pandemic. Pero buti na lang talaga. Kumapit talaga ang pananalig sa atin. Kakampi natin. May kapal. Diba? Kaya, laban lang tayo mga Duterte. Sulid. Alam natin yan. Pag may puso ka, talagang matulungin, may malasakit, nagbibigay sigla at pag-asa sa mamamayang Pilipino. Gaano man ang kahirapan, sakuna, iba ang Pilipino. Makikita mo pa rin talagang iba. Hindi katulad sa iba. Tayo ang mga Pilipino, sa hirap at ginawa, tayo ay nagkakaisa. Di ba? Kaya, thank you. Maraming salamat. Duterte Solid. And goodbye. Mag-ingat kayo lahat. See you.